Kasalanan ba sa Diyos yung meron kang mga tattoo at mga body piercing? Yung question whether Christians should have tattoos ay hindi naman yan explicitly nakasaad sa New Testament. Pero may passage sa Old Testament na sinasite yung discussion na to at hindi ako magsasabi niyan. Yan ay nakasulat sa Leviticus 19 verse 28. You shall not make any cuts in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord. So, utos ng Diyos. Established yun. Utos ng Diyos na bawal kang magkaroon ng piercings, ng cuts, o tattoo marks. Bawal. Ang verse na ito ay parte ng Mosaic Law. More than 600 laws yon na ibinigay sa mga Israelites. Ang karamihan ay nare-relate sa mga cultural practices ng unang panahon tsaka mga ritual during that time. Maraming nagtatanong, bakit ka may tattoo? Testimonya ko yan. Marami rin akong hikaw dati at marami akong tattoo sa katawan. Yan ay nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Yan ay yung hindi pa nababago ang buhay ko at ako ay nasa makamundo pang kaisipan. So part na lang siya ng kwento ng buhay ko. Sa New Testament naman, believers are encouraged to focus on the heart and the spirit rather than external appearance. Kahit ano pa yung hilatsya mo, hindi naman yun ang tinitingnan. Ang tinitingnan yung puso at ang iyong espiritu, dahil sumasamba tayo sa espiritu. Nakasulat yan sa 1 Samuel 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kaya hindi mo kailangan magpolo, hindi mo kailangan mag-slacks pag magsisimba ka. Ang hinahanap naman ng Panginoon ay yung puso at yung pagsamba mo sa espiritu at katotohanan. Pero hindi rin naman para masyado kang vulgar sa iyong mga suot na nakakaagaw pansin ka na sa mga ibang nananambahan. Ultimately, yung iyong personal appearance, kung may tattoo ka man o kung may piercings ka man, kapag ka-Kristiyano ka, mas magandang wag mo nang gawin or bahala ka sa buhay mo. Kasi personal naman yan between you and God. Pero dapat i-approach mo ito through prayer. Dapat mong isipin na ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. And we should honor God in all that we do, including yung pagpapatato. Ako, ayoko na. Nangyari ito bago ko makilala ang Panginoon at ito ay parte na ng testimonya ko. Kung paanong ang buhay ko ngayon ay naaayon sa kung ano ang kanyang turo at mabuhay ng naaayon sa kanyang kalooban, sambahin siya sa espiritu at katotohanan.